Alright guys, nandito kami sa rally ni Duterte na pauwiin siya dito sa California, Garden Grove, Westminster. So papunta na kami, papasok na kami doon. Abangan nyo lang yung nasa loob. Marami kami mga Pilipino dito na gustong pauwiin si Duterte. So ito na yon. Magsama-sama tayong mga Pilipino. Hello. Register. Okay, mag-register kami. Hi! Ito pa po, meron. Okay. Dito po sa kabila. Duterte. Pata kita mo tikuan din. Nandito na kami sa loob. Daming Duterte. Bibigyan cellphone. Siya lang ang may ganito, no? Aha. Si Bongo lang. Padala ni Bongo yan. Saan nga ni Mate? Ano ba? Guys, nandito na kami guys. Uwi na kayo, uwi na yun na si Duterte. Basta. Libre ito, libre. Kino? Oops, sorry. Libre to, libre oh. Senator De La Rosa. Ang lami-lami ganyan. Hoy! Usa may kasulti ba hen? Nice to see you guys. Nice to see you. Usa kasulti ba? Thank you po. Ayan, Thank you po. stand up. Ito, binigyan kami. Bring... Bisaya po? Bisaya may! Bohol? Bohol! Kagaya ni Orog Cebu. Oh! Duterte! Singali, oh. Ayaw pa kayo. Unang, die hard kami, die hard. Ah, kami po. Oh. Die hard daw sila, girl. Sabi ko kaya rin. Sila tayo, Pilipino. Video. Duterte! 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 Bring him home! 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 Masaya ka tayo lahat mga kapatid! So, just to let you know, siguro masyadong matigas yung Tagalog ko kasi Bisaya ko. Ito na mga Bisaya! Luzon, Visayas, Mindanao! So, we're so happy we have this gathering
may have different beliefs in religion ba, sa mga prinsipyo natin sa ating buhay. We all come from different backgrounds, di ba? But when it comes to our nation, the Philippines, isang dugo lang tayo. Tama? And sa itong natin tipon-tipon mga kapatid, this is our full support to our former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa ating pagpasalamat sa kanyang ginawa sa bansa natin sa Pilipinas, let us give to him our highest thanks to him. Kaya lahat-lahat mga kapatid, isigaw, Duterte! 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 Sa lahat ng mga kapatid natin Muslim, kami ibabalak sa inyo lahat. And maraming salamat na nandito po tayo lahat, nagtipon-tipon, pag-celebrate yung belated kaarawan ng ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, at ipagdasal na sana'y makauwi na si Tatay. Bring him home! 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 Okay, so seems like we're about to fill up the space. So for those who are still outside, we encourage you to come and fill up the seats now as we begin our program for our Bring Him Home prayer rally for our former President Rodrigo Roa Duterte. And don't forget that we are live on SMNI. Yes. So, itong live na mga kababayan, this is live on Facebook and YouTube. So, to show your full support, Sa lahat mo ng mga nasa likod, can you please come inside and let's fill in the vacant chairs sa harapan po. so as we've said po that we are live, so let us give our full support to our former President. Yes! Yes! We have not had any kind of president other than President Duterte. Tama po ba? Sa ginawa na kabutihan na ginawa ni Duterte sa buong bansang Pilipinas. Hindi lang po sa mga kababayan natin doon na nabibless, pero kahit sa atin dito sa Amerika. Tama po ba? Sa iba't ibang bansa, na-unite ni Duterte po ang pag-ibig po natin sa ating bansang Pilipinas. So, ready na po ba tayo? So as we're ready, let us give it up for our musicians with these songs. Iwan kayo natin. Kapayapaan.
ating bansa, mga kapatid. Kailangan. So nandito po tayo ngayon. Naalay natin ang pagkakataon ng oras na ito para ipakita ang ating pagsuporta sa ating mahal ng ating Pangulo, Rodrigo Duterte, at upang ating ipakita ang ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. At sa pagsisimula po ng ating programa sa hapon na ito, hinihiling ko po na tumayo po ang bawat isa. Tumayo po tayong lahat at tayo ay mag-alay ng isang dalangin sa ating dakilang Ama at hilingin natin ang pagpapala niya sa oras na ito. So tayo po ay mananalangin at iupo po natin ang ating mga ulo at tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Ama. Makapangyarihang Ama, lumikha ng lahat ng bagay. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na magtipon-tipon, nagkakaisa sa aming pagmamahal sa bansang Pilipinas. Lumalapit po kami sa inyo ng may mabibigat na puso. Nasasaksihan ang mga hamon na kinakaharap ng aming bansa. Kahirapan, kawalan ng katarungan, krimen, karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Labis po kaming nababahala sa mga pagkukulang ng kasalukuyang pamumuno at sa aming nakikitang mga banta sa aming soberanya. Mas espesyal po ang araw na ito dahil ipinagdiriwang namin ang ika-80 kaarawan ng aming mahal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na para sa amin siya ay isang tunay na ama ng bayan na naglingkod ng may integridad, katapatan, tapang at malasakit. Bilang mga Pilipino, nalulungkot po kami sa kanyang sinapit dahil sa panggigipit ng kasalukuyang gobyerno. Sa katuwid, dinadalangin namin ang kanyang kaligtasan at agarang pagbabalik sa Pilipinas. Hindi po kami basta Pilipino lamang. Kaya po naming magdulot ng pagbabago at nasa amin ang kapangyarihan na baguhin ang tiwaling pamahalaan na ito. Naniniwala po kami na sa pagkakaisa may lakas. Narito po kami bilang isang bayani anuman ang aming pagkakaiba upang ipakita sa mundo ang aming pagmamahal sa katarungan at katotohanan. Kinikilala po namin ang aming sariling mga pagkukulang at ang sakit ng aming nadarama para sa aming bansa. Tulad ng sinabi sa inyong salita sa Kawikaan 29:2, kapag ang matuwid ay nananaig, ang bayan ay nagagalak. Kapag ang masama ay nagahari, ang bayan ay dumaraing. At kami po ay dumaraing ngayon, Panginoon, at humihingi ng inyong tulong. Dinggin niyo po ang aming mga daing at hinaing at ang aming pakiramdam na kami ay napabayaan. Pagpalain niyo po ang mapayapang pagtitipong ito, Panginoon. Nakikisa po kami sa mga Pilipino dito sa Los Angeles, sa California, sa buong Estados Unidos, sa Pilipinas at sa buong mundo, umaasa sa isang mas magandang kinabukasan. Naniniwala po kami na sa inyong tulong mananaig ang katwiran. Dalangin po namin ng isang makatarungan at pantay na pamahalaan na nagtataguyod ng dignidad ng bawat Pilipino. Bigyan niyo po kami ng lakas at karunungan upang maging mga instrumento ng positibong pagbabago sa aming mga komunidad. Naalay po namin ang panalangin ito sa pangalan ng aming amang makapangyarihan at sa pamamagitan ng inyong anak. Amen and amen. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng mga, may hilagang tula at awit sa pagayang minamahal. Ang iskat ng patawat mo'y tagumpay na naghihinig. Ang ituloy at araw niya kailan ang may maghihinig. Luman ang araw ng walat ipansin ka, tuwa'y langit sa piling mo. Ang higaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. And masakit po sa atin na gano'n ang ginawa kay Tatay Digong.
na ni After sa lahat ng kabutihan, Yes. at binigay niya para sa mga Pilipino, ito pa yung kapalit na Yes, ginawa. tama. So, that's why millions of Filipinos worldwide are conducting their own prayer rally and peaceful protest to show our solidarity and call for justice on behalf of Tatay Digong because of the injustices that he has received and also that we have received as well. On behalf of the KOJC, Hakbang ng Maisog USA, we are gathered here today to have our own prayer rally. This is a 3-part program that includes Bring Him Home, PDP Laban Campaign, and Moment of Prayer and Birthday Song for Tatay Digong. Dahil sa last part ko po yung birthday Sa last song part? natin kay Tatay, we have cakes for his birthday, and so we'll celebrate it later for the Yes, that's before we end. Okay, we would like to make an honorable recognition to our guests, especially the PPP party list. Mga kamay pa. PPP party list. Ang PPP party list po ay pinagmamayari nila President former Rodrigo Duterte, Vice President Sara, Congressman Paulo Duterte, and Bastille Duterte. And next, Ipanaw party list. Para party list, let's give a big hand clap. And Maharlika Network Buljakan. Maharlika! And we also mentioned that we are being joined by netizens via live stream at Facebook and SM9 News USA, sa YouTube and Sunshine Media Network International USA. So SM9 mga kapatid, it's the only news in the Philippines that brings truth. Please like and share Yes. at subscribe po kayo. So ang SM9 lang talaga po na hindi takot sa katotohanan, lumalaban para sa bansa, lumalaban para sa lahat ng Pilipino. So panghula po natin sa SM9 News USA po. So please like, share, and subscribe and stay updated po sa mga balitang totoo ng SM9 News. We also, we're so grateful and thankful in this, okay. And then we have our, batch of testimonies. We'll be hearing victories of testimonies. So, we've, nakita natin mga kapatid, no? Mga kababayan, dito pinanganak pero lumaki sa Cebu, kaya Bisaya gid ko. Pasensya na kung matigas yung Tagalog ko. So, Bisaya gid ko. So, in our high school dito po, in our high school, we learned about how the US was made and the US Constitution. At the founding fathers talaga ng US Constitution po, they know exactly anong weakness when it comes to democracy. At yun po ay aristocracy, meaning elites, oligarchs. Kung sila po ay makapasok po sa pagdating sa gobyerno at gusto nila, mayroon silang puwersa po sa pera din, they can influence legislation that will be for them. At nangyari po yan dito sa Amerika, and knowing that our democracy comes from the democracy here in the United States, also we've seen that sa ating bansa din. Tama po ba? Yes. But although meron po yan, we know that we have hope for peace, hope for a real democracy and a sovereign country through our former President Rodrigo Roa Duterte. So sa lahat na ginawa ni Tatay Digong, doon po natin nakita na may pag-asa po tayo. Tama po ba? I know it's not acceptable na ano nangyari sa kanya at sa current administration. But if
si Sara naging presidente una at saka hindi si BBM, ang gusto nilang mangyari is yung people's initiative, which means they will have their like full authority for like forever. Pero ngayon nakita natin na yan palang gusto nila. Gusto po ba tayo ng administrasyon na magnanakaw? Hindi! Mga sinulay? Hindi! Gusto na natin mga kapatid na totoong the right na sa ating bansa through the same as President Rodrigo Roa Duterte. Okay, now we're gonna call on the testimonies. So the batch one for our testimonies. So we have our We call on testimonies. So we'll be just waiting for the batch to receive. Salamat. Maraming salamat. Well, ako po ay si Edward Duterte Abad. Pasensya na po, katulad ng MC natin, patigas din ang Tagalog ko. Taga-Cebu din ako. But, ano ko lang, yung whatever I'm going to say here, i-mix ko lang, para hindi ako masabit yung dila ko. Okay? A lot of people were asking me, how are you related to the president? Actually, my grandfather and the father of the president are brothers. So my mother and the president are first-degree cousins. Me, Sarah, Polong, and Baste are second-degree cousins. Now I am here in the US, but actually every time there is an election, I am supporting 100%. Well, I would like to say this. I decided to talk right now. Although I'm only very active in Facebook, but today I am very, active on this particular aspect because there is injustice that happens in our country. You know, I was a person, yung una at the time in 1978, I was the spokesperson of the youth group against the dictatorship of President Ferdinand Marcos Sr. So we were able to, to organize a sort of a party. A party that is actually unknown with everyone. The candidates are unknown with everyone. But the thing is, we're able to dismantle, we were able to have a landslide victory in Central Visayas at that time. We call it the Pusyon Bisaya Party. 13-0 against the popular, candidates of President Marcos. Why? Because the concept at that time, because we are very angry with the Marcos administration, that even a dog who will run for president, who will run against Marcos, people will vote that on that particular dog. Because we are not satisfied with that dictatorship. You know, what happened with the president was actually a mere kidnapping. The ICC doesn't have any jurisdiction at all. That's right. In the Philippines. Why? Because our justice system is, it's doing well. Yes. The US is not actually, because actually the US is here. But actually, what they did, they intrude the justice system in our country. They kidnapped President Rodrigo Duterte. And it's not actually good. As a matter of fact, right now, what will happen, eventually, our president will come home. Because in the first place, what they did was wrong. Kidnapping. When you started wrong, it will end up wrong. So therefore, it is actually maybe
one month from now, our president will go back to the Philippines. Bring him home! Bring him home! Bring him home! My friends, this is what I am going to ask you. We have to emulate what we did with Bushon Bisaya before. You might say, okay, are the candidates of President Duterte is not very well known compared to the candidates of the other party, which is very, most of them are traitors anyway. What we're going to do in order to give them a lesson is to vote straight with our candidates of PDP Laban. At that time, we can emulate what we did at that time in 1978. We had a 13-0 that actually gave them a sort of a message that we don't like them anymore. So what we are going to do is to ask our friends, relatives, in order to dismantle this dictatorship right now, or this kind of government that we're having in the Philippines, is to go straight PDP Laban. And that is the message that we can bring President Duterte home! Duterte! 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 Daghang salamat din yung tanan. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Iwagay-way po natin ang ating watawat po ng Pilipinas. Bigyan po natin ang ating mga sarili ng isang masigabong palakpak. Welcome po sa ating lahat. Okay? So alam po natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya pong una at pinakadakilang nagbigay ng dakilang pag-ibig sa bawat Pilipino. That's right! Po ba? I believe no matter what they take from me, they can't take away our dignity. Sa Pilipinas na po! Duterte! 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 Bring him home! 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 Okay. Okay, shout out sa mga taga Luzon. Taga Visayas. Sige sa Pinaugan! Ang sunod. May hapon sa iyong tanan. Ang namadabang kayo ko, taga Sub-Saharan Mindanao. Dito po ako ngayon. Ako po yung naging representative ng PPP Party List o Pwersa ng Pilipinong Pandaragat. Ang PPP Party List po ay binuo ni Tatay Digong, Vice President Sara, Congressman Paulo Duterte at Baste Duterte. Kasi nung mga nakaraan po, alam po natin lahat, may mga in-endorse sila, mga party list. Pero ano nangyari ngayon? Di ba karamihan ng mga party list pumaligtad? Udas! Para sa impeachment ni Vice President Sara. Yes! Kaya ngayon, bumuo po tayo ng PPP, ang party list ng partidong pambansang Pandaragat. Pagpapayari po ng mga Duterte para po maging representative sa Kongreso. So, sana patuloy natin yung pagdarasal na makauwi na si Tatay Digong soon. Yes, sana! Bring him home! 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 Panoorin mo natin yung video of an endorsement ni Tatay Digong, Vice President Sara,
pagdadasal ng Pilipinong panbalat at ang buhay. Sa Pilipinong Panlaga. Nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang injector dito, Go pati Lim. Dito na lang kayo magtakbo sa Hong Kong. PPP Party List, Tata Duterte. Número 2. Okay, so just a reminder, this is a prayer rally for our former president, and also later on before we end, we will celebrate the birthday of our former president, Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, next to give her testimony, you want more? Yes! So ngayon, let's call on, she is from Las Vegas, Sister Marjorie Maniago. Taga Las Vegas pa ako, kasama ko po yung mga KLC group. Narito po tayong lahat para sa iisang laban. Ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero kung ano lang pumasok sa isip ko. So, hindi po ako talaga magpolitika. Nag-umpisa lang akong maging involved sa politika, maging interesado sa mga nangyayari sa Pilipinas simula na maging presidente si Tatay Digong. Simula 2000, actually hindi ko po siya kilala, as in. Hindi ko po siya kilala, taga Luzon po ako. Simula nung naging presidente siya, doon ako naging masyadong curious. Doon ko na nalaman kung gaano ka-unfairness ang mainstream media. Totoo po. Naalala ko nung ako po ay nasa community college sa Las Vegas. Meron akong isang naging professor sa sociology. Hindi ko makakalimutan ang isang sinabi niya. Kung ano ba talaga ang purpose ng mga, hindi naman siguro lahat ng mainstream media. Yung iba, wag natin ilahat kasi hindi maganda, di ba? Ang purpose nila is minsan is yung mag-manipulate ng isip ng mga nakikinig sa kanila. So, wala na, Facebook na. Simula noon, sabi ko, ay, tama nga. Kasi pag-ahambing mo yung naririnig mo sa mainstream media, sa mga naririnig mo, sa mga independent bloggers and vloggers. Kapal pa rin ang mukha eh. Meron ka rin naman sariling pag-iisip, di ba? Na, tama nga, bakit ganun? So simula noon, nawala na ako ng tiwala sa mainstream media. Kasi sinusubaybayan ko na lang, beside SMNI, is yung talaga mga vloggers and vloggers, independent, na talaga naghahatid ng
fortune hanggang sa nakuha na nila si Pastor. Ako mismo yung naghanap sa kanila sa Las Vegas. Ako mismo yung kumatok sa pintuan nila. Although, I'm still on the process. Yeah, I'm still on the process, but I'm really, really proud with SMNI and KOJC. Yes! Ngayon naman po, para sa mga hindi ko po kayo kakausapin, ang kakausapin ko po is yung mga taong nakikinig na hindi nandito. Gusto natin ang pagbabago? Ito na ang straight PDP! PDP! Duterte! Mag-ingat po tayo sa mga kandidatong sumusubok pumasok sa Senado, sa Kongreso, na mga kawatan pala ng mga komunista! Huwag sa magnanakaw! Isipin po natin, bilyon piso ninanakaw nila sa kaban ng Pilipinas! Bakit ang Pilipinas third world country pa rin? Bakit? Diba? Maging matalino na po sana tayo. Huwag lang matalino, mahalin po natin ang Pilipinas! Hindi po ito para sa amin na nandito sa ibang bansa. Para po ito sa inyo na nandyan sa Pilipinas. Para sa anak ninyo, sa pamangkin ninyo, sa mga apo ninyo. Testimonies. She is actually a founding president of the PhilAm dito po, and she is a teacher in Fullerton, California. So do you want more? Yes! So let us call on Dr. Mary Ann Marasigan Palencia. Mabuhay po tayong lahat! Isang napaka-masaya at mapagpalang hapon sa lahat po sa atin. Ako po si Dr. Palencia. Hindi po ako manggagamot. Ako po ay isang educator. Kaya sa mga educator po dito, nasan po kayo? Di ba kayo? Ang muna ng bayan na hindi po ako marunong sumayaw. Hindi po ako marunong kumanta. Wala po akong espesyal na ikagigising ninyo, pero po dahil isa po ako dun sa mga tao siguro na nang kinuha si Tatay Digong, isa dun sa mga nakaharap sa computer, sa cellphone, umiiyak. Sino po kayo doon? Ramdam na ramdam ko po ang hinagpis ninyo. Katulad ko po, hindi po talaga ako nakapagtulog maghapon. Umiiyak lang ako. Hindi naman niya ako anak. Pero umiiyak po ako. Kasi nga po ramdam ko yung sincere na servisyo niya po sa ating bayan. Ako po ay taga Luzon. Pauwi po ako sa inyo sa Davao. Maraming beses po ako pumunta sa Davao. Inggit na inggit po ako. Kasi napakaganda lang at napaka-warm ng mga tao sa Davao mula sa airport. Pagsakay ko po ng taxi, bibisita po kami ng pamilya, napakagagalang po nila. Napakalinis ng paligid. Napakaligtas. Tama po kayo doon. Ligtas ang Davao. Isa po kayong modelo na hinahangaan po hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. So salamat sa Duterte po tayo. So ngayon, babasahin ko po, sana po marinig po ito ni Tatay Digong para po sa inyo ito.
Huwag po kayong matutulog, ha? Kasi po, yun po yung mga estudyante ko, natutulog sila. Tama po ba naman yun? Tulugan ako habang natutulog ako. Okay. Hanapin ko po. Ang aking pong tula habang po umiiyak sa hanap ng computer ko po ay pwede pala. So for former President Rodrigo Duterte's birthday, happy birthday po belated, Tatay Digong. Pardon to those who may not believe in you, but this is for those of us who have seen the difference. Ang title po nito ay Pwede Pala, An Awakening. For the longest time, many of us believed that change was impossible, that corruption was part of the system, that walking safely on our own street was a privilege, and that progress was just a distant dream. But then came a leader who proved otherwise. Thank you, Tatay Digong. Thank you for proving that pwede pala. That the Philippines can indeed rise, not just in data, but in everyday lives of ordinary Filipinos. We felt it, we saw it. Pwede pala to reduce corruption. That there are public servants who actually serve, not steal. That public service is a duty, not a business. That nation funds can be allocated properly and justly. Pwede pala to walk the street freely and safely. That knives don't have to be feared. That criminals will fear and not the people. That government can have both strength and compassion. Pwede pala to end the Tanimbalay schemes. Very sad lang po nakakabalik. That airport don't have to be a place of fear, but a gateway of hope. Pwede pala to have equal support without bias or political color. That the government can listen to the common Filipino, that you don't need connections to be heard. That's right. Pwede pala for the poor to enter hospitals without begging, without selling what little they have just to afford medicine. That health is a right, not a privilege. Pwede pala for the poor to, pwede pala not to beg just to ease hunger. That there is aid, empathy, and real programs. That we can have a government that sees and feels the people's struggle. Pwede pala to speak out against abusers. That there is justice for the ordinary Filipino. That even the powerless can have a voice. Yes. Yes, it's true. Pwede pala. And with this awakening, we can no longer go back to the way things were. We can no longer accept the old and broken system. This pwede pala we witnessed was once a dream. Now it is a proof that with real leadership like Tatay Digong, there is hope. Yes. Pwede pala, and thank you Tatay Digong from the bottom of my heart for showing us that the Philippines can be fixed, corrected, and uplifted. Yes. That everyone agrees with everything you've done, but one thing is undeniable. You woke us up, and because of that awakening, many of us will never fall asleep again. Yes, that's right. Ayusin po natin ang Pilipinas, and with all your help, maging matalino po tayo sa pagboto at suportahan natin ang mga hindi kurakot sa gobyerno. Mabuhay po tayo lahat, ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Yes. Maraming salamat po. Yes. Duterte. 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 Lahat po ba tayo nagmamahal kay Tatay Digong?
ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Yes, totoo talaga mga kababayan na pag-ibig lang ang susi sa lahat. Destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Yes! Kaya ako mamatay, mahulog yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control the economy. It will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Philippines. Yes! I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. If I am tried, it should be before a Filipino judge. Correct. And the prosecutor must be a Filipino like me. Not a Filipino for nothing. Do not with our dignity. Sino po ang naniniwala sa pananalangin? Yes! Okay? Kaya po tayo nandito sa hapong ito dahil po meron tayong prayer. So, we call this event a prayer rally. Okay? Then meron po tayong hinihiling sa taas. Tama po ba? Yes! So ngayon po sa hapong ito, samahan niyo po kami habang awitin po namin ang awiting the prayer. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Duterte! 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 So that was a very touching song, mga kapatid, the prayer. And according to our beloved pastor, Pastor Paulo C. Kibuloy, that in all situations, circumstances, we encounter ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Yes. Maraming akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba.
o maybe lahat, but I did it for my country. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawin procedure. just invoke Article 59. Bakit hindi yan nagawa-gawa?
susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. Oh, nagpawis daw yan! Pawis! Pawis! Oh! Plastic, crocodile tears! Plastikan lang. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa galing ako Dubai sa Phuket for it's a long flight. Pogi ako. Doon na storage. And I think it has something to do with the law and order now. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na, trabaho ba yun? At po ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-fraud sa ating law enforcement pati militan. Sinabi ko na, I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve the country and to be home. Ganun na. Salamat. Bring him home! 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 I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. Third name is Duterte. La
kasalanan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. Susunod po natin panoorin ang official statement ng mga Duterte themselves and Ms. Hanila Tabansenya and the Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin to. Message ko sa Pilipino, kabalo mga ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, na siya dito, magkuna na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mong kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siyang matrabaho. Di na gusto niyang managan ng pagpolitika. Ang tao lang si pamugos niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang ihatag. Yes! You will find his mouth very foul. Musulti siya o kuhan. Igo naman siya mag-isog. I remember that time na giinan ako ayuhan ng Pasig River. Giinan ako na siya. Dali naman na mag-isog-isog naman ka. Maurang man na iyaha. Ang isog-isog niya na resulta. Mga tag nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Ipakubaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ang atong tao. Naluhoy ko kay pagkaon na lang ng tani ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Kapalo ko sa akong pagtabang. Maski kalukuhin lang ang tao. Kalukuhin na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Hindi tayo pag yun ninyo. Simple lang kayo ang gustuhan na. Hindi private, miskin gipatay na utak mo siya. Dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na guna siya. Tama naman ko sa itang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe, buso. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil, maski isa. Wala mo na siya gi-pusil. Wala mo na siya gidunggab. Hina-accusations ng hain kabuo. Asa man ang hain. Wala maganin niya magkiti siguro ng nain na gina-accuse siya. Ako gani, grabe gani, gulong na nilang gibulhot na nila sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga katulog, dili ko makapuyok sa akong sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-about na mo kuan. Wala lang ko nakauli sa akong balay. Magplano-plano na lang ko sa akong matulog. Nangihip lang ko. Wala ko kabaloon sa akong. Wala ko kabaloon sa akong. Maluoy lang ko kayo ultimo pagkaon na ba? Binisaya lang ang gustoan na. Kung uba naghandong, umansyon ka na sa dili. God. Ano lang. Maghangiyo ko sa inyo. Di tabundang at di siya bubalik. Yes! Please continue to pray for him.
And for us, nga maunsa nabot ni tabang Pilipino, tabang. Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. So remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen this. So, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. Mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, and the failure of the government to address peace and security in our country. Isang malakas na iya, mga kababayan! Grabe talagang nakakatouch ang video, mga kababayan. Isang malakas na sigaw ng katagumpayan! Bring him home! Yan ang sigaw natin! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Kaya naman, mga kababayan, sa mga sandaling ito, it is indeed my pleasure to offer this very wonderful song. I dedicate this song sa Nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC. Kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan, yung tatay ko. At isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, ICC. So,
kahit ganun ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggang sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yes! Yun lang. Again, gusto kong magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na kami. Wala na ako lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lang. So, kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal po kayo dahil sa pinapakita ng suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilo sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth, ng mga pera na hindi nila masagot. At yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin. Hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang. Sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much. And God bless you all. And mabuhay kayong lahat ng Pilipino. Kakanta po tayo ng isang magandang happy birthday para sa ating Tatay Digong. Kaya bawal ang umalis! Mamaya, ayan, already pa ang cake ni Tatay Digong. Alright? So, tayo magsama-sama tayo all the way to the end. At ang kasunod natin ngayon na papapakinggan ay isa na naman pong napakagaling na senador ng Pilipinas. Number 1 during the election. Sino yun? Robin Padilla! Take it away! Assalamualaikum. Mabuhay aking mga kababayan at mga kasama. Tanggapin niyo po ang aking pagsaludo at ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Ang inyo pong isinasagawang mga pagkilos ay napakahalaga, hindi lamang po para kay former President Rodrigo Roa Duterte, kundi para po sa buong bansang Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Napakatagal na panahon na po nang napagtagumpayan ng ating mga ninuno ang pagkanit ng ating kalayaan at kasarilan. Kaya dapat lamang na ito ay ating panghawakan at kailanman ay ating ipaglalaban. Maraming salamat po sa KOJC members, PDP Laban, Maisug, at DDS supporters mula po sa Chicago, Honolulu, LA, at New York, at sa lahat po ng mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming pagsaludo, pasasalamat. Maraming salamat. Ayan! Duterte!
sa anumang parte ng mundo. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong ginagawang pagtipon-tipon upang ipalabas ang ating mga sentimento sa mga pangyayari ngayon dito sa ating bansa. Ako po'y nakikiusap sa inyo na sana ituloy po ninyo yan, yung ating mga ginagawa ngayon na paggagawa ng mga vigil, mga prayer rallies, para makarating sa kinauukulan ang mensahe na gusto nating iparating. At hanggat hindi natin makamit ang ating inaasam-asam na maibalik si Pangulong Duterte sa ating bansa, huwag po tayong huminto, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong ginagawa. God bless us all. Maraming salamat. At syempre na naman, gusto ba ninyo marinig? Walang iba kundi ang ating mahal na Senator Bongo! Mga minamahal kong kababayan, my dear fellow Filipinos, peace, unity, and solidarity, these are the values that should always guide us as a nation. In times of challenges and uncertainty, let us remember that our strength lies in our ability to come together, respect one another, and work hand in hand for the good of our country. Let us always choose the path of dialogue over division, understanding over hatred, and cooperation over conflict. I stand with every Filipino who desires peace, stability, and progress for our nation. Rest assured that I will continue to do my part in advocating for the welfare of our people, promoting programs that uplift lives, and pushing for initiatives that bring lasting peace and development. Sa kabila ng lahat ng ito, muli po akong nananawagan sa kapwa ko Pilipino, huminahon po tayo, huwag po tayong gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Magkaisa tayo na mapayapa, ipaglaban natin ang hustisya at ipanalangin natin na makabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Please pray for Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kaligtasan, kalusugan at kalayaan ni Tatay Digong. May we always remain united in our love for our country. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mahalin po natin ang ating kapwa